Arangkada po ulit ang printing ng mga balotang gagamitin sa paparating na 2025 midterm elections. Para mapabilis po ang pag-iimprenta ay pinagana ang 4 na makina mula sa National Printing Office at 2 printers po naman mula sa Miro System. Pinaghahati-hatian ng Mirot ng NPO ang mga balotang gagawin mula po sa 18 rehiyon sa bansa na aabot sa 71 milyon. Magdamagan po ang printing dahil nga 1.5 milyon na mga balota ang target na maimprenta kada araw. Target po na makompleto ang pag-iimprenta sa lahat ng balota pagsapit ng Abril 14. Eksklusibo namang nakausap ng News 5 ang isang dating undocumented Filipino sa Amerika na pinili na lamang magsimula ng bagong buhay dito sa Pilipinas. Disyembre nga nang umuwi sa Pilipinas si Carlo matapos ang 13 taon ng pagiging TNT sa Amerika. Kada linggo, kumikita si Carlo ng $1,000 o katumbas ng higit 50,000 pesos. Pero pinili pa rin niyang umuwi dahil sa takot ng ma-deport. Ayon sa Department of Foreign Affairs, isa lang si Carlo sa higit 300,000 undocumented Filipino sa ibang bansa na handa nilang matulungan. Handa raw ang DFA na magbigay ng abogado para matulungang maging legal ang paninirahan nila sa Amerika. Sinabi yan ng DFA matapos ngang ipa-deport ng Amerika ang 24 na Pilipino na sangkot sa iba't ibang kaso doon. Samantala po naman na alarma daw po ang ilang mga mambabatas matapos pong malaman na parte pala ng comprehensive sex education ang mga nasa kinder. Sa hearing po ng House Committee on Basic Education and Culture kahapon, napag-alaman pong pati ang mga nasa kindergarten ay sakop na rin po ng pagtuturo. Gate naman ng DepEd, nakabase nga sa reproductive health law ang pagpapatupad ng sex education sa mga bata. Ito daw alinsunod rin sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Bagay na kine-question din ng mga mambabatas dahil hindi raw po dapat tayo bumabase sa ideolohiya ng ibang bansa. Muli po naman daw pag-aaralan ng DepEd ang pagpapatupad ng naturang programa. Nabisto naman sa pagdinig ng Senado ang kakulangan sa mga sertipikadong mekaniko na tumitingin sa mga pampasaherong bus. Sa pagdinig nga po sa Senado, sa mga isinusulong na Transport Safety Board at Magna Carta for Commuters, hinimay ang mga posibleng ugat ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng mga pampublikong bus sa mga nagdaang taon. Isa sa mga lumutang na problema, ang hindi sapat na sertipikadong mga mekaniko na tumitingin at nagmementena sa mga bus. Dahil po dyan, iminungkahi ni Senator Tulfo na dapat magpa-certify muna sa TESDA ang lahat ng mekaniko na titingin sa mga bus. Gusto niya ring ipasuspinde ang motor vehicle inspection sa mga pribadong sasakyan para iprioridad daw sa inspeksyon ang mga truck at bus. Pero ang git ng grupong Alt Mobility, hindi pwedeng baliwalain ang mga pribadong sasakyan. Dahil higit kalahating milyon ng mga aksidente sa Metro Manila mula 2017 hanggang taong 2022 ay dahil sa mga private vehicle. Samantala po, binigyan po naman ng executive clemency ni Pangulong Marcos Jr. si dating Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Sakop po ng pardon ang lahat ng kasong administratibo laban sa dating mayor. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ginawaran po ng pardon ng Pangulo si Mabilog dahil sa naipaliwanag naman niya kung bakit hindi niya nasagot ang mga aligasyon sa kanya nang alisin siya sa pwesto ng ombudsman noong 2017. Matapos hatulang guilty sa kasong merong kaugnayan sa paglobo ng kanyang yaman noong pong 2012 hanggang 2013. Matatandaan pong biglang umalis patungo ng Amerika noon si Mabilog dahil nga sa pangamba sa kanyang buhay nang idawit siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa illegal na droga. Ngayon po'y nabigyan na siya ng pardon. Kinumpirma ng palasyo na maaari na ulit daw tumakbo sa kahit na anong posisyon sa pamahalaan si Mabilog. Nanindigan naman si House Appropriations Committee Chairperson Stella Kimbo na legal at valid ang isinabatas na 2025 national budget. Kasunod po yan ang tila pag-iwas kamakailan ni Kimbo nang tanungin siya ng media tungkol sa mga umano'y blankong item sa bicameral committee report. Kahapon nang tanungin siya ulit ng News 5 kung totoo ba na may mga blanko sa BICAM report ng budget, ito po ang kanyang naging kasagutan. We do acknowledge po that there are blanks na po doon sa BICAM report na pinirmahan ng BICAM and ni-ratify ng Senado. Yeah, so notwithstanding any typographical errors or any adjustments,
Yan nga po ang tining ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo. Kasabay naman niya ni Ginidini Kimbo na lahat ng binago ng technical staff ay napagdesisyonan ng mga miyembro ng BICAM. At the point of signing by the BICAM members ay lahat naman po ng appropriations amounts have already been decided upon. Ibig sabihin, lahat po ng naging corrections ng ating technical staff, lahat po yan ay ministerial na lamang. Ibig sabihin, calculator activity na lang po. Yan po muli ang tining ni House Appropriations Committee Acting Chairperson Stella Kimbo.